Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan, Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan, At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa ika-17 episode ng ating Kaugnay Podcast. At kasama pa rin po natin si Ma'am May Baluso, ang LSA Cooperator ng Baluso Farm. So ngayon po matutunghayan natin kung paano nga ba gumawa ng simpleng flower arrangement. Ano po, gamit yung kanilang mga tanim na available po dito sa Baluso Farm. Okay, so Ma'am May, the floor is yours. So, ito po yung mga basic na kailangan natin sa paggawa ng isang floral arrangement or bouquet. So, basic po, kailangan natin ng floral foam. And then, pwede rin po tayong gumamit ng ganito for simple bouquet. Ito po. Then, pwede rin po tayong gumamit ng isang basket. Dito po natin ilalagay yung arrangement. So, meron din po tayong knife and cutter. And then, additional din po ang ating barbecue stick. So, sa mga halaman naman po, mga gagamitin natin ang mga ordinaryong halaman or mga damo. Meron din po tayong iba't ibang klase ng dahon. At ito po yung ating candle flower. Gagamit rin po tayo ng sunflower. Meron din po tayong dill and palong manok. Simulan po natin. Ito po, sa paggagawa ng isang flower arrangement, basically po kung ano po yung creativity lang na pwede mong gawin or kung ano po yung naiisip ninyo based sa occasions po na pwede nating or nagaganap. Opo. Pwede po natin yan gamitin. So, basically po, basa na po yung floral foam. So, tusok lang tayo ng tusok ng mga iba't ibang klase ng ornaments. Opo. So, ito po, gagamit lang tayo ng mga damo. Hindi naman po kailangan na perfect yung natin kasi importante po, andun yung confident mo na maganda yung magiging output ng bouquet na gagawin natin. The more maganda. So ito po nakikita lang po natin to sa mga paligid. Ano po? So akala natin walang silbi pero meron po palang silbi. Ano po? Sa paggawa po ng bouquet, hindi naman kailangan pare-parehas ang sizes po. Depende na lang po yan kung paano mo siya i-arrange yung small sa malaki, sa maliit. Pero since maliit lang naman po yung ating bouquet na gagawin, so basically, hindi natin siya kailangan na masyadong malalaki yung gagamitin na halaman. Parang minimalist pa. Yes, opo. O pwede na ito pag kayo'y magpapakasal. Pwede na ito ng bridal bouquet. So, ang maganda rin po kapag may mga sarili po tayong tanim, magiging source po natin siya ng mga iba't ibang klase ng flowers. Hindi ka Kasi na hindi po naman bibili. siya, hindi siya limited lang sa isang klase ng bulaklak. The more na may iba't ibang klase ka sa farm mo, mas maganda po. So, pwede po natin siya samahan ng palong manok. So, since mahaba po yung stem, pipili na lang tayo or pwede natin i-cut siya.
Depende, ma'am. Pwede rin naman sa gitna. Since siya may bright colors. The more the bright colors po, mas maganda. Para mas maging attractive siya. Tapos lilitaw talaga yung color niya. Ano po? May emphasize. So, pwede na rin tayong gumamit ng baby's breath. So, lahat po ito, galing lang to lahat sa farm. So, di po pala pwede dito yung mga malalambot na ano, no? Na stem. Oo. Kailangan yung Medyo matigas para maitusok natin siya, ma'am. So, ang mga ino-offer po natin dito mga bulaklak is purely certified organic po. Kaya po, kahit amuyin siya ng mga bata, ay safe na safe po yung ating mga flowers. Kasi wala daw po itong spray ng ano-ano na pesticide. Yes po. So, dinagdagan niya na po nung ano yun, yung bulaklak ng dill. So, tapos na si Ma'am May na gumawa ng flower arrangement. So, nakagawa siya ng isang bouquet at isang, ano pang tawag dyan, Ma'am May? Pang center table. Pang center table. Ano po? So, tatanungin natin si Ma'am May kung paano niya ba ito ginawa. Ano po? Sige, Ma'am May, the floor is yours once again. So, ito po, sabi ko nga po, ang mga flowers natin dito sa Baluso Farm, pwede po natin siyang gamitin as bouquet and center table. So, isa po sa mga dahilan kung bakit po kami may mga ganitong bulaklak is para po may pollination ng ating mga bees. Kasi sa Baluso Farm, meron po tayo ditong stingless bees and wild bees. So,
makakatulong po ang iba't ibang klase ng bulaklak para po ay sila ay makaparami at the same time makapag-produce ng honey. So, ito po yung mga na-harvest natin kanina. Halos lahat po ng bulaklak ay nagamit natin. Different colors po. Meron tayong purple, fuchsia pink, red, variety of different kinds of leaves, as well as yung mga herbs natin, nagamit po natin. Dito naman po, nagamit natin ng anthurium, sunflower, iba't ibang klase po ng anthurium na isama po natin. Naisama rin po natin yung candle, flower, and baby's breath. And then, meron din tayong dill. So, yun yung herbs natin. Yan So, po. as you can see, yung deal natin, ano po, nagamit siya dito, nagamit din siya sa center table. Ano po, so, yung akala nating walang pakinabang, napakinabangan natin ngayon. Ano po, so dito pala, hindi naman kailangan ng professionalism sa pag-arrange ng flowers. Ano? So, tama yung sabi kanina ni Ma'am May na kapag confident ka at creative ka, ano po, so, kaya mong gumawa. Ano Yes po. Pero sabi daw kasi kanina, si Ma'am May, nanalo daw pala ito nung elementary ng best in flower arrangement. So, Opo. baka tayo, carry rin natin, ano po. So, ano pa yung maidadagdag natin dyan, Ma'am? So, the more po na makapag-produce tayo ng mas, kumbaga po, less source of expense, mas maganda po natin siyang magiging output kasi yung mga nakikita natin sa paligid, pwede pa natin siyang magamit as another masterpiece. And it's also another source of income. Ano po? So, ikaw, Ma'am May, kung ikaw ang magbebenta nito, magkano kaya ito? Actually, ang ganito pong klase ng, pwede na po natin itong magamit as wedding bouquet. So, this kind of bouquet, it will cost for about 1,000 na din to. Ang ganitong halaga ng bouquet. Kasi organic. Yes. Ang maganda po dito sa mga flowers from Baluso Farms, since we are certified organic, ito po ay pesticide-free at the same time, hindi po ito nakaka-harm sa mga bata. So, ito po ang kinaganda kung bakit ina-advocate po natin na mag-organic po tayo. So, yan. Okay. Ito naman pong center table nyo. Pang center table na flower arrangement. Magkano kaya yan, Ma'am, ibebenta? So, yung mga ganito pong klase ng flower, since na natin siya ng iba't ibang klase ng anthurium, meron tayong mga sunflower, and then herbs. More or less po, nag-range ito ng 1,800 to 2,000. Mga ganun po. Kasi, ang halaga po ng mga anthurium ng iba't ibang klase ng variety, medyo Mahal din. expensive na siya. Opo. At yung sunflower natin, seasonal lang siya. So, hindi siya all year round meron. Kaya kapag meron, mas maganda natin siyang gawa ng ganitong mga masterpiece para po mag-create din ng another source of income. So, dito po, yung ginastos niya lang, yung sa, anong tawag mo nga dito, Ma'am? Ay, dito yan, ma'am. Dito rin po Yes ito. po. So, ang Wala po ginastos mo, Bali ito kung lang. yung mga lang po is yung floral foam. Tapos yung floral itong foam, ito. tapos ito lang daw pong handle na ito. Tapos yung basket. Yes po. The rest is, makaka-create ka opo. na ng 1,800 to 2,000 dito. Tapos dito pa, nasa 1K. Yes, opo. So, imagine po kung magkano yung benta na pwede mong makuha out of this mga bulaklak na available sa ating paligid. Yes Ano po? So, yan. At isa naman itong in another instructional episode ng ating Kaugnay Podcast. Nakasama ko po si Ma'am May Baluso from Baluso Farm. Located po sila sa Purok 4, Barangay Pamorangon, Daet, Camarines Norte. So kung gusto po ninyong makita kung ano po yung nakikita naming organic agriculture na meron po sila, pumunta po kayo dito. Nasa likod lang po yan ng munisipyo ng Daet. Ano po? So hanggang sa muli po nating pagkikita sa ating Kaugnay Podcast. At
At yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.